Mapagpalang araw po. Araw ng Sabado. Nandito po tayo sa tahanan ni Kuya Ronnie. Nandito po sila. Si Kuya Ronnie, si Ate Dorcas. Ayan. Mga senior na po sila. Di 80 na sila. Pero biyaya ng Diyos, malakas pa sila. Malakas pa. Oh. Si Kuya Romeo, di 80. Wala po salamin yan. Hindi ko magamit na salamin yan. Ako. 28 pa lang. 80. So, ako kailangan magsalamin ako eh. Kasi hindi na ako makabasa eh. Samantalang yung edad ko, kalahati lang ng edad niya. Ay, 20 years old ang edad niya sa akin, difference. Di pinanganak ako, siya na. Pwede na siya maligaw. Hindi na siya gumawang anak. At talaga kung ginawa, lalabas pa lang ako sa mundong ibabaw. Pero biyaya ng Diyos, malakas po sila. Ano? Ngayon, yung tungkol sa salita ng Diyos, meron akong hawak na Biblia. Yan ay pinapapasok po nila sa kanilang tahanan. Alam niyo, isang magandang ito isang magandang parahan nila na yung salita ng Diyos pumapasok sa tahanan nila. Bakit? Kapag ang salita ng Diyos pinapapasok mo sa tahanan, ibig sabihin, maka-Diyos kayong tao. Kasi kung di kayo maka-Diyos, hindi niyo papapasukin ang salita ng Diyos eh. Di po ba ganon? Kaya kami po, ting Saturday, ganitong oras, after lunch, nagkakaroon po kami ng Bible study. At nagkakaroon po sila ng payapang pamilya. Yan naman po sinasabi ni Jesus sa panahon na nangutusan niyang mga halagad niya. O sige, bago tayo umarya dyan, tayo muna ihingi ng tulong sa Diyos sa panalangin. Panginoong Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay ang aming buhay, ang iyong salita ay nagbibigay ng buhay. Sabi nga ni Jesus, my word is life giver. Okay? Amen? Sa ngalan ni Jesus. Nang suguin niya ang kanyang mga halagad, ang sabi po dito sa kasulatan ay ito. Meron siyang sinabi rito na ito sa chapter 10 ng Mateo 11, saan man bayan o nayon kayo dumating, umanap kayo ng taong karapat-dapat pagituluyan at kayo tumuloy sa bahay nila, at habang kayo nasa lugar na iyon, 12, pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, mag-ari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Yang pagpapatuloy sa salita ng Diyos sa loob ng tahanan, yan po ang timanong binibigay ng Diyos sa taong nasa bahay. Ano? Yung kapayapaan. Alam niyo po yung kapayapaan, hindi po natin mapupulot yan kung saan. Oo, may kapayapaan. Pero yung totoong kapayapaan, yung nagmumula sa Diyos. Ito po. Anong sabi niya? Ulitin natin. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, mag-ari nawa ang kapayapaan na ito. Kapayapaan sa bahay na ito. Kaya yun ang kapayapaan. Nagmumula po sa Diyos. Kasi pinatutuloy mo yung salita ng Diyos sa iyong tahanan. Kaya napakahalaga po nito na magkaroon tayo ng kapayapaan. At ang sa Biblia, sino ba yung prinsipe ng kapayapaan? Tingnan po natin dito sa Isaias. Meron kasi nakalagay dito. Ito. Tingnan po natin sa sandali, hanapin natin ito.
dito sa chapter 7 ng Isaiah 14. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglili ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Yan. Dito pong anak na lalaking ito, may tinatawag dito. Tignan natin dito, Tignan natin. Babasahin po natin. Ito. 9:6 ng Isaiah pa rin. Sapagkat isisilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawagin kahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sino po tinutukoy dito? Si Jesus. Once na pinatuloy mo salita ni Jesus sa iyong tahanan, pinapasok mo po ang prinsipe ng kapayapaan. Sino siya? Ito yung hula po sa kanya sa panahon ni Propeta Isaias. Anong sabi rito? Dito natin, Isaias 9:6. Sapagkat isinilang ng isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya'y tatawagin kahangahangang tagapayo, makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ula po yan sa panahon po ni Propeta Isaias. Kaya sabi ni Jesus, ulitin natin doon sa Mateo 10, anong sabi niya? Itong mga alagad po, inutusan sila. Ito, ulitin natin. Sa Mateo chapter 10. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Ito sa 10 verse 5 ng Mateo, 12 apostol po 'yon. Ngayon, pagdating po sa 11, saan man bayan o unahin kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat. Pagituluyan at kayo tumuloy sa bahay niya habang kayo nasa lugar na iyon. Sino itong mga tinutukoy dito na bahay? Di natural, may tao. Hindi pwedeng tutuloy ka sa bahay na walang tao. May tao yan. Di ba sa bawat na yun, may mga bahay naman po talaga? Sa tuwing pagpasok ninyo sa bahay yun, may bahay talaga. Sabihin ninyo, magari nawa ang kapayapaan sa pagpasok ninyo sa bahay. Sabihin ninyo, magari nawa ang kapayapaan sa bahay nito. Kaya yung pagpasok ng salita ng Panginoon Diyos, ang daladala mo ay kapayapaan. Naalala ko nung araw, yung mga matagal na panahon, kapag mayroong may isang dayuha pumunta sa isang lugar, anong itatanong na ganito? Ano ang dala mo? Kapayapaan o ano? Ganun ang sinasabi nila. Hindi ka basta makakatuloy. Hindi po ba? Nakarinig na po bang kayong ganyang mga salita? Ako parang meron akong narinig, kaya parang naalala ko yun eh. Kaya yung Kristo na prophesy ni Propeta Isaias na nagkaroon ng katuparan sa ating panahon sa New Testament, yun ang magdadala ng kapayapaan. Kaya walang pwedeng pagbulan ng kapayapaan na yan. Hindi po pwedeng mabili sa pamilihan. Makukuha lang po yan sa pagpapatuloy sa salita ng Diyos sa iyong tahanang kaibigan. Kaya nung panahon na yun, nagutos si Jesus na sa bawat nayon, kumbaga lugar, pag may bahay, yan, pag-aharian ng kapayapaan.
tignan naman natin po si Pablo. Dito po sa kanyang epistola, tignan lang natin po ano yung, kasi meron sinabi rin si Pablo. Hanapin natin ano yung epistola ni Pablo. Ito, basahin po natin ano. Ang sabi niya rito, Filipos 4:4. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Hinuulit ko, magalak kayo. 5. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso, pag-iisip dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Yun. Anong sabi naman ni Pablo? Magalak lagi kayo sa Panginoon. Yang kagalakan po sa Panginoon, yan ay nagdadala ng kapayapaan. Halimbawa, may problema kayo sa bahay. Anong gagawin ninyo? Magtiwala kayo sa Diyos. In time of crisis, Christ is in. Kumbaga nasa crisis po kayo. Problema sa bahay. Kung ano man yan. Papasukin nyo po ngayon ang ari ng kapayapaan. Sino? Si Jesus. Yan po sinasabi ni Pablo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Yang mga bagay-bagay na sa paligid natin, yan po nagdadala ng kabalisahan sa buhay ng tao. Yan ang magdadala ng kabalisahan sa atin. Ngayon, anong gagawin mo? Magtiwala po tayo sa Diyos. Kaya sa naman yung kabalisahan na yan ang lulugmok sa atin. Huwag. Kundi manalangin tayo sa Diyos, hingin natin ang tulong ng Diyos, sapagkat ang Diyos ng peace of God, ang tawagin niyan. God of peace, siya po magbibigay sa atin ng kapayapaan. Alam niyo po, yung kapayapaan na yan. Sa 14:27, meron nakasulat niyan eh. Tingnan nga natin. So, sigurado ba tayo? Ito, sabi ni Jesus, 1:14-27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, sabi ni Jesus. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Ano po sabi ni Jesus? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Lahat po tayo, pag dumarating po yung iba't ibang klaseng problema, lahat po tayo nababagabag tayo, kaibigan. Sino bang hindi nababagabag? Mayaman man, mahirap, darating yung bagabag. Naalala niyo yung nangyayari ngayon po? Yung tinatawag nilang 5 sa District 1 ng Bulacan, yung BGC Boys. Anong dumating sa kanila? Bagabag. Tignan nyo po yung isa. Siguro talagang binabaga kasi ang sabi niya nung araw nung nakulong ako sa Senado, nakapag-isip-isip ako, sabi niya, nang iniimbestiga sa Kongreso. Narinig ko po yun, napanood Nakapag-isip-isip ako, sabi niya. Ibig sabihin, nabagabag na po yung damdamin niya. Kaya ang sabi niya kay Lacson ngayon, dahil nandun na sa Senado, pati yung custody, pinag-aawayan Kaya ang utos ni Senator Soto, pakulong natin sa presinto, sa Pasig. Dali na lang natin doon. Pero sabi ng kapwa, hindi, dito siya dapat dahil dito siya nakulong
So, majority, binalik sa Senado. Ngayon, ang sabi niya po kay Senator Lacson, Sir, pabayaan mo lang ako makalabas dito. Hanap ako ng mga ebidensya. Ayun, pinakita po nila sa balita, nagsorry na siya isa sa sasakyan na mahal. 12 million na GMC. At meron pa daw siyang isosoling 2 na milyon din ang halaga. Siguro po nabagabag na yung kanyang damdamin. Yan. Kaya, ito sabi ni Jesus, ang aking kapayapaan hindi gaya. Meron pinagayan na ibinibigay ng sanlibutan. Ibig sabihin po, yung kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, hindi gaya ng kapayapaan ni Satanas. Ulitin natin. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sabi ni Jesus, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Nagbibigay din pala ng kapayapaan ng mundo. Ang problema, tignan natin dito sa sulat ni Apostol 1. Unang 1 chapter 5 verse 19. Ito nakalagay dito. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. Ibig sabihin ni Jesus, yung kapayapaan ko hindi katulad ng kapayapaan ni Satanas. Wala ka naman makikita kapayapaan kay Satanas eh. Tignan pa natin yung 1 Gis. Anong sabi ni Jesus? Ito po nakasulat, Dumarating ang magnanakaw o si Satanas para lamang magnakaw, pumatay at manira. Meron bang kapayapaan dyan sa dala ni Satanas? Anong trabaho ni Satanas? Magnakaw, pumatay, at manira. Meron bang kapayapaan dyan sa tatlong yan? Wala. Kaya sinabi niya sa 14:27 ng 1, yung aking kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Hindi gaya ng binibigay ni Satanas na kapayapaan. Walang kapayapaan kay Satanas. Kaya yung isa sa mga BGC boys, si Bryce Hernandez, nakapag-isip-isip po ako, sabi niya. Ewan ko kung kailan mag-isip yung 4, kasi 5 yun eh. Yung kaya 4, kailan kaya mag-isip yun? Isipin niyo po, nakita po sila sa CCTV sa casino. Ang perang hiniingkas nilang chips, milyon. Minsan lang sila nanalo. At yung isang nanalo, yung amo nila, yung 4 talo. Puro milyon ang talo. Isipin niyo po yan. Kung gaano kagarapal ang korupsyon ng flood control sa District 1 ng Bulacan. Kaya po ngayon, yun nakapag-isip-isip. Sana tuloy-tuloy na yun, Kasi, pagka naibalik mo yung dapat mong ibalik, magiging star witness ka na. Ibig sabihin, wala ka ng kakasuhan. Libre ka sa kaso. Ikaw lang ang magtuturo pa. Kanya lang, alam niyo naman sa Pilipinas, naalala niyo pa po yung nangyari kay dating Pangulong Erap? Nung nagkakasino siya, kasama niya si Atungang. Alam niyo, yung naglabas ng video, nawala po yun. Hanggang ngayon, hindi na nakita yun eh. Yan lang ang nakakatakot sa Pilipinas. Baka bigla ka mawala. Nakita niyo po yung mga weteng, mga sabong.
bigla silang nawala. Hanggang ngayon, nangangapapang gobyerno para kapain yung ustisya. Talagang matatagpuan mo lang yung kapayapaan sa kaibigan. Walang iba kundi ka sa Panginoong Yesu Cristo lamang. Maliwanag ang sabi niya, presipe ng kapayapaan. Sino yung presipe ng kapayapaan? Ang ating Panginoong Yesu Cristo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin na hindi po kami dapat mabalisa, kung hindi suko namin ang mga buhay namin kay Jesus, ang iyong anak, para kami po ay magkaroon ng kapayapaan sa aming buhay. Yung lahat ng problema, in time of crisis, Christ is in. Pag pinapasok namin si Jesus, sigurado, kapayapaan ang inihiwang ko sa inyo, sabi niya. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong mga nanonood ng video ito. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas sa Barangay 103, Sony, District 1, Tondo, Manila. Thank you for watching. Bye-bye. Like and share. At i-share nyo po sa iba. Kayong mga nasiran, i-share nyo rin po sa iba. God bless us all. Bye-bye.